Congresswoman, kasama ka sa mga naghahabol sa mga sangkot sa anomalya. Gaano po ba kayo katiwala sa ICI na binuo ng palasyo? Okay, para sa akin yung ICI is a good start, pero kulang po. Hindi po siya masyadong may ipin at hindi ho natin pwedeng isipin na it's going to be really genuinely independent body, although it's called Independent Commission for Infrastructure. Kaya nga po yung ako po bilang principal author po at may kasama po akong 12 other members of the House, naghain po kami yung House Bill 4453 na ang layunin ay talagang mag-put up ng isang truly independent and more powerful independent commission against corruption in infrastructure projects. Kasi para yung nakikita po namin na based dun po sa EO 94, kulang po ang kanyang kapangyarihan. Katulad na po yung wala siya pong contempt powers. May subpoena powers, pero walang contempt powers. Pero Congresswoman, i-clarify lang natin kung maisa sa batas yung inyong panukala, kailangan pa bang buwagin yung existing na ICI na dahil sa executive order o magtatayo ng panibago pa? Not necessarily. It really depends. Kasi syempre, panukalang batas yung sa amin. Meron din counterpart bill. Meron din isang bill na final si now Senate President Tito Soto, yung Senate Bill number 1215. So, sa legislative process po, ay pwede pang may mga pagbabago dun sa itsura ngayon ng panukalang batas namin. So diyan pag-uusapan, ano ba talaga ang pwede nating gawin? Ano ba itong independent commission na to? Would it be a really really different body composed of iba ng mga personalidad? O pwede ring isama na rin yung mga nandyan na mga na-appoint ng Pangulo, yung chairperson, yung former Justice Reyes, and then sila former DPWH Secretary Babe Singson and si Ms. Fajardo from SGV. Pwedeng kasama na rin sila, pero dun po sa panukalang batas namin, 5 po ang dapat members ng commission proper. Okay, Hindi lang po 3 at mas broad-based. Yes. But so, Congresswoman, nailapit nyo na po ba ito sa bagong speaker ng House? Ano po ang kanyang sentimiento tungkol dito sa inyong panukala? Plano po namin ito na ilapit sa kanya this coming week. Most probably this Monday. Kasi nga po, nung Wednesday, nakita naman natin na is it Wednesday or Thursday, nakita naman natin yung formal resignation ng dating speaker. So hindi pa ho kami nagkakaroon ng chance na i-discuss sa bagong speaker, Boji D, yung panukala namin. But we plan to do so, to talk to him. Makikiusap namin sa kanya na suportahan at pabilisan ang pagpasabatas nitong bill na to. Makikiusap din po kami, natulungan kami na manawagan sa Pangulo na i-certify ito as urgent para mas mabilis ang pagpapasabatas ng bill na ito. Well, speaking of the President po, kasi itong existing na ICI ngayon ay presidential appointees. Kasi ang nakakatakot po dito ay baka mababahiran ito ng politika dahil may ilang kaalyado ang Pangulo na sangkot dito sa mga flood control controversy. Ano pong masasabi niyo doon, Congresswoman? Okay, talaga naman nakapag presidential creation, hindi tayo pwedeng manalig na magiging truly independent, na hindi makikialam ang Pangulo, hindi mai-influensyahan yung Independent Commission. We're not saying na ganun ang plano nila. Pero iba ho kasi kung ang batas, kung batas talaga ang magtatalaga ng isang komisyon at hindi lang presidential creation. The very fact that it's a presidential creation, meron na kaagad puwang para magduda ang mga tao na ito ba ay tunay na magiging independent, na hindi talaga pakikialaman ng Pangulo. Tsaka worried din po kami yung sinasabing sunset clause sa executive order, section 10, na sinasabi na matatapos ang life ng independent commission na yan kapag tapos na yung trabaho, magiging functions officio, or unless sooner dissolved by the President. Ano po yan? Kasi nasa discretion pa po pala ng Pangulo kung babawiin niya
yung executive order na yan, Oo. papaano, just on a theoretical level, papaano kung at some point, yung magiging investigasyon ng Independent Commission ay parang may nagpapakita na maituturo na meron din pala na kasalanan o kinalaman yung Office of the President dyan sa mga korupsyon sa infrastructure projects, especially flood control projects. It's, you know, kung baka nagpabaya o baka talaga yung tinatawag na dereliction of duty kasi nga tingnan nyo yung nangyari dun sa mga budgets ng 2023, 2024 and 2025. Yung mga gaan na grabe, maraming questionable na mga cuts and insertions. Hindi po pwedeng sabihin ng Pangulo na hindi niya yun alam. In other words, he cannot feign ignorance or innocence. Baka ganun din po mangyari na maituro din ang kanyang opisina. So paano po yan? Paano po yan kung oo. ganyan na nga? So ang fear Yes, nyo po, so, ang yes. fear nyo po is kapag sakaling madawit itong opisina ng Pangulo, pwedeng-pwede niyang just dissolve the ICI because meron nga pong ganitong provision doon sa executive order. But Congresswoman, total kayo po ay isa sa mga nananawagan nga dito sa malawakang protesta bukas. Ano po ba yung implication nito sa administrasyon? Okay, unang-una, tama talaga yan na meron tayong malawakang protesta bukas. Tama talaga yan na yung mga tao, yung taong bayan po ay lumabas sa kanilang bahay, sa kanilang mga lugar para lumahok, para isaad, para ipanawagan, para i-express yung galit. Kasi sobrang nakakagalit talaga yung mga pangyayari. Now, syempre nagagalak tayo, naririnig natin sa Office of the President through the spokesperson na gagalangin at ginagalang ng Pangulo yung karapatan na yan, magtipon-tipon at ang mga human rights ng mga magpa-participate. So, hayaan lang talaga yan. Kailangan talaga ipakita ng mga tao na hindi talaga katanggap-tanggap yung mga nadidiscovery ngayon. We can even say that it's just the tip of the iceberg. Kasi nga yung sa Senate Blue Ribbon Committee, ang nakikita pa lang natin dyan, yung tungkol sa mga proyekto sa Bulacan. How about the others? And then, hindi lang flood control projects ang dapat imbestigahan, kundi other infrastructure projects of government. Tapos hindi lang po dito sa tungkol sa mga questionable proyekto na yan under the BBM administration. Kailangan din ho tingnan at imbestigahin ng maayos yung mga kaduda-duda, questionable, mga acts of corruption din nung panahon ng dating Pangulong Duterte. I'm sure marami ring makakalkal dyan. So hayaan po ng Pangulo, galangin niya. Pero syempre, yun din po ang magiging pakiusap ko sa mga makakasama sa protesta bukas. Na habang, yes, free tayo mag-express sa lahat ng mga nararamdaman natin at naiisip natin. Pero please, wag ho dapat humantong sa violence, sa karahasan. At sana wala nga yung mga opportunists, mga other sectors and elements na makakapasok dyan, makaka-infiltrate para magpanawagan ng yung mga extra constitutional means, yung mga panawagan ng so-called RevGov, sa panawagan ng withdrawal of support from the President. Hindi po yan makakatulong at this point. Ang importante ngayon, panawagan na yung tungkol sa seryoso at madaliang investigasyon na magre-result sa prosecution, magre-result sa pagkakulong ng mga sangkot. Lahat ng mga dapat kulong, yung panagutan, yun po dapat muna ang focus natin. Hindi muna po sa mga panawagan na ibagsak ang pamahalaan, patalsikin ang Pangulo ngayon, at yung RevGov na sinasabi. Kasi napakadali niyan, napapasok yung mga elemento na may sariling mga agenda. Yung maski si VP Sara, tingnan mo siya ngayon. Kung ano rin ang mga sinasabi niya ngayon. Pero siya ay kailangan din niyang managot. Hindi pa siya napapanagot. So kailangan balikan din po natin yan.
yung tungkol sa impeachment trial. Dapat po talaga matuloy din yan. So kasi wala pang closure dyan. But So, ganun po Congresswoman, ang aking panawagan. but Yes, sir. Congresswoman, may mga nagtatanong din po na kayo po ba ay wala ring personal na interest through this manner, no, sa paglabas bukas ng mga tao at pag-join sa protesta? Wala po ako ditong personal na interest, kundi para sa bayan, para sa mga prinsipyo ng katotohanan, hustisya at pananagutan. Okay, Yan lang po ang ating interest. Lumabas ang katotohanan, ipakulong yung mga may kasalanan. Okay, maraming salamat po, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Maraming salamat din po.